Okay, Internet Transaction Act. So, ito yung batas na kung saan ito yung kapatid ng Consumer Act o ng RA 7394. So, ang tawag dito is RA 11967. So, ito yung Consumer Act kaso sa digital platforms o sa online, sa internet. Pag sinabi mong internet transaction, yun yung sales transaction happening on the internet o tinatawag nilang online. No, yung e-marketplace, e-retailer, e-commerce, yan, yan yung mga business terms na nangyayari sa internet. So, ang objective ng batas na to is to create a robust e-commerce environment for the Philippines. Okay? Pero, ang Section 5 nito is yung sa mga extraterritorial application. So, ibig sabihin, halimbawa nasa US ka. Nasa US ka physically o kumbaga doon ka nakabase sa US. Pero pag nag-engage ka sa Philippine market o nag-engage ka sa internet transaction sa Pilipinas, again, liable ka under Philippine laws kahit na ikaw ay nasa Amerika. Okay? Yun yung Section 5 nito. Kasi baka iniisip nyo na kasi wala naman ako sa Pilipinas sa Amerika na ako nakabase o sa UK ako nakabase o sa ibang bansa ako nakabase. Hindi. Ikaw sakop ng violation ng Philippine laws o violation ng Consumer Act kapag ikaw nag-engage sa Philippine e-commerce environment. O yung ganyan. Ang maximum penalty nito is 1 million pesos. Depende sa damages o depende sa kung ano yung mapag-uusapan. So, yung DTI, yung pinaka-concern dito sa Internet Transaction Act. Okay? So, lahat ng penalties, sa Consumer Act applicable din sa Internet Transaction Act. Okay? Kaya nasabi ko kanina, ito yung Consumer Act kaso sa internet ginagawa. Kaso nilagyan lang nung medyo malawak, nilagyan lang ng online. So, ibig sabihin, nag-engage ka sa internet yung pinaka-medium mo. Bawal din dito yung mga infringe content o yung nagba-violate ka rin ng copyright laws. Dito, bawal. Pag nag-violate ka ng copyright laws, bawal din yan. Under the Internet Transaction Act, pati yung copyright laws is bawal. Ang tawag doon, infringe content. Kung may posisyon ka, pwede kang kasuhan ng administrative case. So, yun, iba-vlog natin isa-isa yan. Pero hindi naman na tayo abogado, so yun lang yung dapat nating malaman sa Internet Transaction Act or 11967. So, yun lang.